Nanawagan ang Office of Civil Defense na agarang tukuyin ang mga lugar kung saan itatayo ang mga evacuation centers lalo't papalapit na ang tag-ulan. Nitong Sabado lang ay nakararanas na ng malalakas na pag-ulan sa Maguindanao del Sur dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Umabot sa 30,000 residente ang naapektuhan ng baha. Napinsala rin ang ekta-ektaryang taniman ng mais, palay at iba pang mga pananim. May mga naitala ring nasirang infrastruktura gaya ng kahoy na tulay na sa Mamasapano. Kaugnay niya na at iba pang issue, magkakasama natin si OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Yusek? Pa-check lang po. Good afternoon po, Ma'am Cheryl at sa ating mga kababayan. Salamat po sa oras, Yusek. Kanino po nakaatas itong pagtukoy ng mga lokasyon ng evacuation centers po? Doon sa bagong batas po, yung Ligtas Pinoy na batas na ipinasa po kamakailan, ang Office of Civil Defense po ang may katungkulan upang ma-identify yung mga lugar na gagawing permanent evacuation centers upang masigurado po ng ating pamahalaan na yung mga evacuation centers mismo ay hindi maging biktima ng mga pagbaha o lindol o landslide. Gagamitan po natin ng scientific data na tama ang magiging permanent evacuation centers po natin. Hindi po ba matagal ng plano itong pagtatayo nga ng permanent evacuation centers kung ngayon pa lang tutukuyin ang lokasyon? Hindi na po ito aabot ngayong taon. Ano po yung plano ng OCD sa papalapit na tag-ulan? Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Yung pag-identify po, yung bagong programa po, nasisiguro din pong bawat LGU ay may kinakailangan po silang evacuation center. Long-term solution po yan. Meanwhile, for the short term, yun nga lang po, parang dati po, gagamitin po muna natin yung mga available na evacuation centers. Kaya lang, ginagamit pa rin natin yung mga paaralan kaya naabala din po yung ating mga estudyante. For the short term, ganun po talaga muna ang ating kayang gawin. Kaya nga po bilang solusyon ng Ligtas Pinoy na batas, ay magkaroon na po tayo ng mga totohanang evacuation centers na hindi magiging abala para po sa ating mga mag-aaral po. Madalas po na ginagawang evacuation center, Yusek, yung mga paaralan, kaya nasasakripisyo yung pag-aaral nga ng mga estudyante. Paano po ito tutugunan ng OCD habang wala pa ngang permanent evacuation centers? Tama po kayo. As an example nga po, halimbawa sa Canlaon, out of the 21 evacuation centers na ginagamit natin, 11 po dyan ay paaralan. Kaya ang ginagawa pong remedyo na lang po natin sa pagtulungan po sa DepEd, kami po at sa local government units, hinahati na lang po yung espasyo po nila sa paaralan. Again, hindi po ideal yan, kaya nga talagang kailangan na po ilabas natin po yung pangangailangan sa tuwing nagkakaroon po ng mga pangangailangan sa evacuation centers. In fact, isa sa mga designs na tinitingnan po natin, baliktad. Yung evacuation centers natin ay maging mahalaga tuwing meron tayong mga kalamidad. At kapag walang kalamidad, baligtad, siya naman pong gagamiting paaralan na pantulong po sa DepEd natin bilang karagdagan po sa kanilang pangangailangan, baligtad po. Sa ngayon lang po, talagang in the short term, ginagamit po talaga ang mga evacuation centers, yung mga paaralan po natin. Malaking suliranin po yan. Makikibalitaan na rin po kami sa mga evacuee dahil po sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Gaano po sila karami at ano na po yung tulong na naibibigay po sa kanila? Sa ngayon po, ang mga kababayan natin nasa loob ng evacuation center dahil sa Canlaon, may higit 8,000 pa yung mga mamamayan po nandyan, may higit 2,000 pamilya po yung nandyan. Ano? Ang maglilimang buwan na po ang operations natin dyan. Again, hindi lang po Office of Civil Defense. Ang LGUs kasama po natin, DSWD, DOH. Pinipilit po natin mabigay po yung kanilang mga pangalan. Halimbawa po, yung mga pagkain nila, hindi po nagkukulang yon. Ano? Sapat po ang pondo ng ating pamahalaan para sa augmentation po ng kanilang food requirements at non-food requirements, kagaya po ng hygiene kits, medical kits na nanggagaling naman po sa amin sa OCD at DOH. Kaya lang, dahil hindi naman po napakayamang mga bayan po yung mga nandyan sa
apektadong lugar, tinutulungan po ng national government yung kanilang kailangang pondo dahil sila naman po ang nangangasiwa sa lugar at yung mga tinatawag pong mainit na pagkain, yung hot meals, sila po ang naghahanda niyan. Kinukulang na rin po talaga yung pondo ng mga LGUs diyan. Kaya po last month, tumulong po ang Office of the President, nagdagdag po tayo bilang subsidiya po sa mga local government units ng mga pondo po sa 264 million po yon. Kaya lang iniwasan po natin during election time na i-release po yung mga pondo na yun. Subalit ngayon po mano-normalize na po ulit natin yung operations diyan. So makakaasa po sila na tuloy-tuloy dahil sabi niyo nga po hindi naman mayayaman itong mga lugar po na ito. Talagang kakapusin at kakapusin po sila talaga sa budget lalo na po tuloy-tuloy pa rin na nananatili sila sa evacuation center. So makakaasa po na tuloy-tuloy ang tulong ng national government dito po sa mga LGUs na ito. Tama po, sapat po yung ating pondo para sa ganyang mga kalamidad po. Subalit siyempre, kinakalibrate din natin dahil nasa gitna pa lang po tayo ng taon. Kung maalala natin sa experience natin last year, ang daming bagyo. 6 na bagyo po sa loob ng 45 days yung dinanas po natin last year. No? So sapat po ang ating pondo. Kung kulangin po man yan, kagaya nung nangyari last year towards November and December, kinapos na tayo ng pondo. Subalit hindi naman po tayo papabayaan siyempre ng Office of the President. Tutulong at tutulong po ang Office of the President sa atin. Sa ngayon, sapat po ang pondo natin at ang paghahanda po natin lahat. Halimbawa, ang DSWD, last year meron po silang 2.6 million food packs at any given time. Ngayon 3 million na po. Inangat na po natin yung level ng preparasyon. Kami din po yung aming mga hygiene kits, medical kits, dinodoble na rin po namin yung paghahanda. Sapat po yung ating kakayanan para po matugunan po yung mga ganyang kalamidad po. Nakatira po itong mga evacuee na ito sa loob ng 4 to 6 kilometer danger zone. Hindi ho ba mas makakabuti kung i-relocate na lamang po ito? Po. Actually, yun ho yung programa kaya nagkaroon po ng pag-uutos ang Malacanang na nagkaroon po tayo ng National Task Force for Canlaon po. No? Ang isa sa mga pakay kung ba't binuo yan ay bigyan na po ng permanenteng solusyon yung mga nasa loob po ng permanent danger zones. Lalo-lalo na yung nasa loob ng 4-kilometer danger zone. Idagdag nyo na po yung pang hanggang 6, ganito po yan. Yung nasa loob ng 4-kilometer danger zone, talagang bawal na po sila dyan. Talagang dapat ilikas na po sila dyan. Tama po kayo. Yun naman pong nasa 4 up to 6 kilometer area, yan po yung lagi nating inililikas. Napakarami po nila. Dapat naman magkaroon po ng permanent evacuation centers. Yun po yung pakay po natin. Sa ngayon po, naghahanap po tayo ng lupa. May mga minungkahi po ang local government units ng mga lupa. Ang gagawin po natin, kanila po yung lupa sa LGU at national government naman po, yung tutulong na maitayo naman po yung mga kinakailangang bahay para sa ating mga kababayan. Plus yung mga utilities na kailangan po, kuryente, tubig at kung kinakailangan mayroon pong kalye na magdudugtong naman po sa kanilang mga kabuhayan po. Sa gisingit ko na rin po itong pagkukumpuni nitong 52-year-old San Juanico Bridge na siyang nagkokonekta nga sa Leyte at Samar. Simula May 14 ay ipagbabawal na po na dumaan yung mga sasakyan nga na may bigat na higit 3 metric tons. Paano po nakakatiyak na nasusunod po ito? Tama po, pinagbawal na po kasi delikado na po talaga yung katayuan ng San Juanico Bridge. 1973 pa ho yan nung na-inaugurate. Napakatanda na po niyan. At base po doon sa inspection ng DPWH, delikado na po talaga. Ngayon, may mga sistema naman po nakalagay po dyan bago kayo makapasok sa tulay at sa both sides, sa Tacloban side, Samar side, may mga timbangan po doon, yung mismong truck ang sasakay po doon sa timbangan at malalaman po yan kung lampas o hindi sa maximum po na bigat, yung pong 3 tons. Pag sila ay lampas sa 3 tons, talagang hindi po sila papayagang makaraan po dyan. Idina-divert na po sila. Yun nga lang, ang diversion po ay papunta po sa port of, doon sa Tacloban side, papunta po sa Ormoc side. Roro po ang gagamitin ng mga malalaking trucks. That will add an additional 8 to 9 hours of travel time po para doon sa mga malalaking sasakyan. May datos po ba tayo, Yusek, kung gaano, given na po yan na talagang daanan ng malalaking truck. Pero may datos po ba tayo kung gaano karaming trucks ang dumadaan na higit sa 300 or 3
metric tons na bigat. Po yan, subalit kukunin ko po yan ngayon. Ano? Sa ngayon po, bago sila makarating po doon sa tulay, nadadivert na po sila. Pakukuha po natin kung ilan po sila dyan at i-report po namin sa inyo. Siguro it's best na yung alam naman po nila, 'di ba, Yusek, nung mga kumpanyang ito kung ang tansya nila kung gaano kabigat. Alam na nila dapat either babawasan nila kung gusto nila talagang dumaan dito sa tulay yung bigat ng kanilang truck or diretso na agad. Kesa yung talagang iwi-weigh pa sila ay baka po mag-cause pa yun ng extra na pagsisikip sa lansangan. Talaga hindi rin po sila makakalusot. Mahigpit po yung pagbabantay po natin, both sides. Again, bago makapasok galing ng Tacloban, bago makapasok galing ng Samar, talaga pong hindi sila makakalusot po doon. Napakahigpit po natin doon. Tama ho kayo, titimbangin ho doon. Pero minsan, visually na lang po, kita-kita ho natin. Pag yung malalaking trucks, lampas na po yan. Yung truck lang mismo nila, lampas na ho na yan ng 3 tons eh. Talagang humigpit, wag na po sila sumubok, hindi po sila papayagan. Pati ho yung paglalakad sa area, yung tricycle, bawal na rin po yun ngayon. Hindi lamang po ang focus dito sa tulay dahil nga po walang ibang tulay na nagkokonekta sa Leyte at Samar. Ano po yung mga hakbang na gagawin or ginagawa para hindi nga po ito magdulot, maliban dun sa malaking abala sa transportasyon, yung epekto rin ho nito sa presyo ng mga bilihin? Oo, tama po kayo. Yan nga ho, ang homework po yan ng DTI, ng NEDA, kasama rin ho ang DOE. Kasi maaaring magkaroon po ng temporary spike yung pong mga gasolina po natin, ano, yung mga diesel po dyan. Ano. Nakikipag-ugnayan na po kami even sa private sector. So binabantayan po yan at kung sakali naman po kakailanganin at kung kakayanin din po ng pamalaan, kung magkakailanganin po magbigay ng subsidiya, para ho maiwasan po naman yung masamang epekto sa presyo ng bilihin, maaaring gawin po yan. Subalit inaaral pa po yan. Yan po ay tinitingnan ng NEDA, DTI at Department of Energy. Ngayon, again, dun sa dulo naman po ng both sides ng tulay, meron po kaming itinatayong megatents dyan upang yung mga hindi papayagan na tumawid, yung maghihintay po ng libreng sakay, meron naman po silang kahit paano hantayan po. Gaano ho ba katagal ang pagkukumpuni nito pong San Juanico Bridge at magkano po ang sinasabing estimated na cost na gagastusin? Matagal-tagal, Ma'am Sharon. Ganito po yan. Ang unang option po na yun po yung sana'y wag nating gawin, ano, kasi malaking abala ito. Kapag ho talaga 100% hindi na pinayagan yung paggamit ng tulay, bawal daanan, 100% closure, a little more than 1 year po yung paggawa dyan. Ano? Subalit pag pinayagan po yung partial closure, kagaya po ng nangyayari ngayon, a little more than 2 years po yung sang-ayon po sa DPWH yung paggawa po nila dyan. Ngayon, sa budget naman po, ang estimate nila, kakailanganin ng DPWH ng 1.7 hanggang 1.9 billion pesos na budget po sa 100% na pagkumpuni po ng tulay po. For now, Yusek, partial closure. Pero kailan natin malalaman or tuloy-tuloy pa rin ba yung pag-check nito para matansya kung kakailanganin? Nandoon ba yung malaking posibilidad for a 100% closure? Hingin po namin yung official stand na po ng DPWH. Anytime po yan, ilalabas na po nila yung rekomendasyon. Subalit, sa ngayon po, mukhang kaya naman po ng partial closure. Hopefully, yan na po yung talagang gawin po natin. Yan kung kakayanin po talaga, operationally at technically, kung talagang safe pa rin po talagang gamitin, yan po yung preference natin. Subalit yan po ay i-validate po at hihintayin po namin yung expert opinion po at recommendation ng DPWH. Hinati po kasi, ma'am, yung trabaho. Pagdating po sa pagkumpuni, of course, DPWH po yan. Pagdating po doon sa safety and security, OCD po yung namamahala po. Alright. So, ang lalabas po ay ang final say po ay ang OCD. Alright. Okay.
Naputol po tayo kay Yusek, but then again, marami pong salamat. So hintayin natin yan mga kapatid kung yung final result, kung magkakaroon ba ng 100% closure or pagpapatuloy lamang yung partial closure na madaanan nitong San Juanico Bridge. Maraming salamat Yusek Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense.